Ito ang Demons of the Shadow Realm mula Episode 1 hanggang Episode 3, complete version ng mga episodes na to na may timestamps. Pwede niyong panoorin ang previous episodes at piliin kung anong episode ang gusto niyong panoorin gamit ang timestamp sa channel. Nagsimula ang kwento sa isang gabi ng panganganak, kung saan isang babae ang nagsilang ng kambal. Habang abala ang lahat, isang matandang komedro na ang mariing nagsabi na kailangang hintayin ang pagsikat ng araw bago tuluyang matapos ang panganganak. Para sa nurse, tila wala sa katinoan ang matanda, pero matindi ang paninindigan nito, dahil ayon sa kanya, napakahalaga ng oras ng pagsilang ng mga batang ito. Hindi raw sila ordinaryong mga sanggol, balang araw. Sila ang may kapangyarihang mag-utos sa mga demonyo. Pagkapanganak pa lang ng kambal, hindi na itago ng kanilang ama ang kanyang pagkabahala. Lumipas ang 16 na taon. Sa gitna ng kagubatan, makikita si Yuro, isa sa kambal, na sanay sa pangangaso. Sa isang mabilis na tira, nakuha niya ang isang ibon bilang huli. Pagdating niya sa nayon, agad siyang sinalubong ng kaibigan niyang si Danji. Medyo nagtampo ito dahil hindi siya isinama ni Yuro sa pangangaso. Ngumiti lang si Yuro at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil binabantayan ng kaliwa at kanang tagapangalaga ang buong nayon. Kilalang kilala si Yuro sa lugar, kaya halos lahat ng madaanan niya ay binabati siya. Habang naglalakad, naisip ni Yuro ang kanyang kapatid na si Asa. Tinanong niya si Granny Yamaha, at sinabi nitong abala na naman ito sa trabaho. Agad pinuntahan ni Yuro ang kapatid, ngunit kakaiba ang sitwasyon. Si Asa ay nasa likod ng mga rehas. Pagkakita sa kapatid, masaya siyang binati nito. Tuwang-tuwa si Asa nang marinig na may nahuli si Yuro na isang ibon, pero halatang hindi kontento si Yuro. Para sa kanya, hindi sapat iyon. Dahil sa matinding tagtuyot ngayong taon, unti-unting nauubos ang pananim at nag-aalala siyang baka kapusin sila ng pagkain pagdating ng taglamig. Natakot si Asa na baka mapilitan si Yuro na umalis ng nayon para magtrabaho tulad ng ibang matatanda. Pero agad siyang pinakalma ni Yuro. Sinabi niyang hanggat kaya niya, hinding-hindi siya aalis. Mas lalo pang gamaan ang loob ni Asa nang marinig ang pangako ng kapatid. Sinabi ni Yuro na habang nandito si Asa, mananatili rin siya rito. Hindi siya aalis at poprotektahan niya ito habang buhay, hindi tulad ng kanilang mga magulang na iniwan sila noon. Makalipas ang ilang sandali, biglang may dumating na balita. May isang taong nagngangalang Dara ang bumalik sa nayon. Kasama nito ang napakaraming mga paninda at supply mula sa mga taong umalis para magtrabaho sa labas. Dahil sa hirap ng panahon at sa sakit na kumakalat, inanunsyo ni Dara na mataas ang presyo ng pagbili niya sa mga halamang gamot ngayong araw. Agad nagsipuntahan ang mga taga-nayon at halos sambahin nila si Dara sa sobrang bait at laking tulong nito. Pagdating ni Yuro, sinabi niyang wala siyang balak bumili. Pero natawa si Dara, at dahil mabait nga si Dara, binigyan niya si Yuro ng isang regalo. Pagkaalis ni Dara, napabuntong hininga si Danji. Inamin niyang gusto rin niyang umalis sa nayon balang araw. Para sa kanya, siguradong mas maganda ang buhay sa labas, lalo na't ang mga umaalis para magtrabaho ay hindi na kailanman bumabalik. Pero para kay Yuro, kabaliktaran ang iniisip niya. Sa tingin niya, may mali sa lugar na yon. Hindi sapat na basehan ang hindi pagbabalik ng mga tao para sabihing maganda ang buhay sa labas. Sa katunayan, kaya niyang manatili sa nayon habang buhay. Nagbiro si Danji na pwede silang tumakas kasama si Asa. Pero agad itong tinanggihan ni Yuro, sabay asar na masamang impluwensya si Danji para sa kanyang kapatid. Dagdag pa niya, napakahalaga ng tungkulin ni Asa sa nayon. Napansin ni Danji na hindi pa niya kailanman nakita si Asa, at ipinaalala ni Yuro na iilan lamang ang pinapayagang makakita sa kanya. Habang nagbibiruan ang dalawa, bigla silang napatigil. May narinig silang kakaibang ugong mula sa kalangitan. Agad tumingala si Yuro at nakita niya ang isang mahaba at tuwid na bakas ng dragon gas sa himpapawid. Pero may kakaiba, hindi yon ang karaniwang tunog na naririnig nila. Mas malakas, mas malapit, at mas nakakatakot. Nanlaki ang mata ni Danji. Ni minsan, hindi pa sila nakakakita ng totoong dragon. Ngunit sa pagkakataong yon, pakiramdam niya ay napakalapit na nito. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa isang hindi maipaliwanag na sandali, isang misteryosong kamay ang tila may ginawang kakaiba sa himpapawid. Sa isang iglap, nabunyag ang lokasyon ng nayon. Biglang lumindol ang lupa, kahit si Dara, na nasa malayo na,
ay naramdaman ang matinding pagyanig. Pagtingala ni na Yuro at Danji, laking gulat nila nang makita na ang bagay sa langit ay sobrang lapit na. Sunod-sunod pang lumitaw ang mga kakaibang anyo sa itaas ng nayon. Nagkagulo ang lahat, hindi pa nila ito nakikita kahit kailan. Takot na takot ang buong nayon. Kasabay nito, sa loob ng kagubatan, isang grupo ng mga sundalo ang biglang sumalakay at pinatay ang ilan sa mga taga-nayon. Napatingala si Dara sa langit, ngunit bago pa siya makakilos, tinamaan siya ng bala. Nagsisigawan ang mga tao habang lumalapit kay Granny Yamaha para humingi ng sagot. At doon, sa nanginginig na boses, sinabi niya ang pinakakinatatakutang katotohanan. Nasira na ang harang na nagtatago sa kanilang nayon. At ngayong lantad na sila. Lahat sila ay nasa matinding panganib. Hindi man alam ni Granny Yamaha kung paano nila natuntun ang nayon, isang bagay ang sigurado sa kanya, si Yuro ang tunay na pakay ng mga umatake. Kaya dali-dali niyang inutusan ang mga natitirang tao na itago si Yuro kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, kararating lang nina Yuro at Danji sa may pasukan ng nayon nang tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin. Habang nagmamadali, bigla silang hinarang ng ilang mga estrangherong armado. Sa isang iglap, kumilos si Yuro at mabilis na pinabagsak ang mga ito. Samantala, gusto ni Danji na hanapin ang kanyang ina. Akala niya didiretso si Yuro kay Asa, pero may iba itong ginawa. Bigla siyang lumuhad at may binuksang nakatagong bahagi ng lupa. Doon nila natuklasan ang isang lihim na lagusan. Ipinaliwanag ni Yuro na isa itong shortcut patungo sa loob. Agad silang pumasok sa madilim na tunnel. Sa gitna naman ng kaguluhan sa nayon, isang misteryosang babae ang dahan-daang ibinaba sa lugar. Ngunit sa isang simpleng salita, gobble, sa isang iglap, isa sa mga taga-nayon ang nahati sa dalawa. Napatili ang lahat. Sa pinakamaliit na galaw ng kanyang kamay, isa-isa silang pinagpuputol-putol. May isang batang babae na naiwan, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Tumingin ang misteryosang babae sa bata at malamig na sinabi na hindi siya nananakit ng mga bata. Ngunit nagtaka siya nang walang sumasagot mula sa mga sundalo. Sa kagubatan, doon nalaman ang dahilan. Si Dara pala ang pumatay sa mga sundalong nagtangkang umatake sa kanya. Casual siyang naglabas ng cellphone, at agad tumawag sa isang taong nagngangalang Hana. Ipinaliwanag niya na nasira na ang barrier ng nayon, kaya kailangan nilang baguhin ang meeting point. Dito mas lalong naging malinaw na mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya. Dahil sinabi pa niya na pakiramdam niya ay nandito si Asa. Sa ibang bahagi naman ng nayon, isang babae ang puwersahang kinaladkad si Granny Yamaha papunta sa kulungan ni Asa. Pagkakita niya kay Asa sa loob ng hawla, para bang lalo siyang nandidiri. Tinawag niyang kasuklam-suklam ang lahat ng ito. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay Asa. Nang inig si Asa sa takot. At sa isang iglap, sumabog at nadurog ang buong selda. Kasabay nito, tuluyan ding nawala ng buhay si Asa. Eksaktong sandaling yun dumating si Yuro. At tumigil ang mundo niya. Sa harap niya ay ang kapatid niyang si Asa, wala ng buhay. Ang babaeng pumatay kay Asa ay ngumiti at nagsabing, "Hello, kapatid." Sinabi nitong naparito siya para kunin si Yuro. At hindi lang yon, ipinahayag din niya na lahat ng tao sa nayon ay kailangan ding mamatay. Hindi makapaniwala si Yuro. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sa galit at sakit, sumigaw siya na hindi ito ang kanyang tunay na kapatid. Ngunit mabilis ding sinalag ng babae ang kanyang pag-atake. Sa labas, napansin ni Dara na ang mga kalaban ay nagkubli bilang mga mountain rescue helicopter. Sa gitna ng labanan, nakasalubong niya si Gabi. Napansin niya agad ang kakaibang anyo nito at pabirong pinuri ang nakakatakot nitong mga ngipin. Nagulat si Gabi, hindi niya akalaing may makakakita ng tunay niyang anyo. Sa isang mabilis na galaw, naghagis si Dara ng granada, at nagulat si Gabi sa bilis ng kanyang taktika. Samantala, sa loob, nagpatuloy ang sagupaan ni Yuro at ng misteryosang babae. Bigla itong nagsorry na para bang walang bigat ang lahat. Sa gitna ng labanan, nahulog mula sa bulsa ni Yuro ang regalong ibinigay sa kanya ni Dara. Gamulong ito papunta sa walang buhay na katawan ni Asa. At doon nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang dugo ni Asa ay biglang gumalaw. Unti-unti itong humubog sa anyo ng isang tao. Sinamantala ni Granny Yamaha ang pagkakataon. Agad niyang inutusan si Dara.
Kunin mo si Yuro at tumakas kayo. At sa isang iglap, sumulpot si Dara at mabilis na kinuha si Yuro palayo sa lugar. Sa paglabas nila mula sa lihim na lagusan, agad ipinaliwanag ni Dara na bababa sila ng bundok para makatakas. Pero napansin niyang parang wala sa sarili si Yuro. Halatang hindi pa rin ito matanggap ang lahat ng nangyari. Pero huli na. Natuntun na sila ng mga kalaban. Pero kahit nasa bingit na sila ng panganib, iisa lang ang laman ng isip ni Yuro. Hindi niya matanggap na wala na si Asa. Ngunit wala ng oras si Dara para magpaliwanag. Sa halip, mabilis niyang inilabas ang isang palawit na may simbolo ng dalawang tagapangalaga ng nayon, ang left at right. Iniabot niya ito kay Yuro at sinabi, "Gamitin mo ang left at right." Lalong natarante si Yuro. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya mabilis na ipinaliwanag ni Dara na sa pagitan ng dalawang estatwa ng tagapangalaga ay may isang puwang. Kailangan niyang ilagay roon ang palawit. Hindi pa rin ito lubos maintindihan ni Yuro, kaya sinabi na lang ni Dara na isipin niya itong isang red along iniwan para sa kanya. Agad tumakbo si Yuro papunta sa lugar. Habang ginagawa niya yon, natuntun siya ng mga sniper. Malinaw ang utos sa kanila. Si Yuro ay kailangang mahuli ng buhay. At sa wakas, naipasok niya ito sa tamang pwesto. Sa mismong sandaling yon, biglang itinulak ni Dara si Yuro pabagsak sa lupa. Galit na napatingin si Yuro sa kanya. Pero doon niya napansin. Ang kanyang dugo ay pamatak mismo sa palawit. At tila yun pala ang tunay na kailangan. Bago pa makaputok muli ang mga sniper, biglang nagliwanag ang dalawang estatwa. Kasabay nito, ang kanilang sasakyan ay biglang inatake mula sa ere. Laking gulat ni Yuro nang makita ang mga kakaibang nilalang na biglang lumitaw. Sa kabilang banda, galit na galit si Gabi. Ang mga helicopter na yun sana ang sasakyan niya pauwi. Habang inis na inis siya, may napansin siyang kakaiba. May bagong presensya na lumitaw. Napaisip siya, kaninong mga demonyo ang mga yon? Sa gitna ng katahimikan, isang paus na boses ang biglang nagsalita. Tinawag nito ang isa sa mga nilalang na left. Sinabi nito na tila isang bata ang kanilang bagong master. At para rito, magandang balita yon. Dahil mas madali raw kontrolin ng isang bata. Ngunit agad itong sinagot ng isa pang nilalang, right. Mariin itong sinabi na walang kinalaman ang edad. Ano man ang mangyari, kailangan nilang sundin ang kanilang master. Nagsisimula ang kwento sa isang flashback, kung saan natuklasan ni Yuro ang isang matagal nang tinatagong lihim sa mismong loob ng kanilang nayon, isang bagay na parang sinadyang itago sa loob ng napakahabang panahon nang walang nakakapansin. Pagbalik sa kasalukuyan, kinikilala ng mga sugay si Yuro bilang kanilang tunay na Panginoon. Si Yuro, na pilit pa ring inuunawa ang lahat ng nangyayari, ay nagsimulang magtanong kung sila nga ba ang mga sinasabing tagapangalaga ng direksyon na naririnig niya sa mga kwento at tsismis. Sa sandaling yon, dumating si Dara at maayos na nagpakilala, tila walang takot. Si Miggy, na alerto sa kanyang presensya, ay agad nagtanong kung siya nga ba si Dara, ang vassal na dati na nilang narinig. Walang pag-aalinlangan itong kinumpirma ni Dara. Dagdag pa niya, habang minamasdan nila si Yuro mula sa malayo, matagal na rin palang sinusubaybayan ng sugay si Dara nang hindi nito namamalayan. Pagkatapos, nagbigay siya ng seryosong babala, may dalawang napakapanganib na individual sa malapit, at ang pinakamainam na gawin ay ilikas agad ang lahat palabas ng bundok. Ngunit pinatigil siya ng mga sugay, na nilinaw na bilang direktang tagapaglingkod ni Yuro, siya lang ang kanilang susundin. Biglang dumating si Gabi, at agad niyang napansin ang kakaibang lakas ng mga sugay. Dahil sa kanyang kuryosidad, tinanong niya kung kanino sila, inaakalang pagmamay-ari sila ng lalaking kaharap niya. Kahit na tinamaan siya ng direktang atake kanina, nananatili siyang matatag, pinapakitang hindi siya basta-basta kalaban. Bamaling ang mga sugay kay Yuro at humingi ng utos. Ngunit sa halip na mag-utos, sinabi ni Yuro na ayaw niyang utusan ang iba dahil pakiramdam niya ay mayabang at hindi ito kailangan. Sa halip, may dalawa lang siyang hiling, una, iligtas at dalhin sa ligtas na lugar ang mga nakaligtas. Pangalawa, ang babaeng nasa harap niya ay kanyang target at siya mismo ang haharap dito. Dahil dito, tila mas na-excite ang mga sugay at kumilos ng may kalayaan. Mabilis na sumugod si Miggy, ngunit sa huling sandali ay lumihis upang tulungan ang mga sibilyan. Samantala, si Hidari ay diretso ng umatake, sinipa ang kalaban palayo at kumilos nang hindi na naghihintay ng utos.
Sa pagbukas ng pagkakataon, pinakawalan ni Yuro ang isang eksaktong pana na tumama sa binti ng kalaban, nililimitahan ang galaw nito. Ngunit bago pa niya matapos ang laban, biglang may isa pang sugay na lumitaw at tinangay ang babae. Makalipas ang ilang sandali, may isang batang babae na walang malay ang sinubukang gisingin. Ngunit pagmulat niya at makita si Migi, muli siyang nawala ng malay sa takot. Lumipat ang eksena kay Yuro at Hidari. Sa isang iglap, binuksan ni Hidari ang bibig ng halimaw, na nagbigay ng perpektong pagkakataon. Sinamantala ito ni Yuro at muling nagpaputok ng pana, pinananatili ang pressure sa laban. Ngunit sa sandaling yon, may isa pang babae ang biglang sumulpot upang iligtas si Gabi. Kahit ganoon, pinatigil sila ni Yuro at tinanong kung sino talaga sila. Nagpakilala ang isa bilang si Asai, at sinabing siya ang nakababatang kapatid ni Yuro. Ipinaliwanag niya na ang mundo sa ibaba ay ibang-iba sa alam niya. Dahil dito, nagduda si Yuro at tinanong kung siya nga ba ang tunay na Asai. Ngunit napansin ni Migi ang isang kakaiba, ang dugo ni Asai ay may parehong amoy tulad kay Yuro. Ikinwento niya na mga 10 taon na ang nakalipas, matapos ilayo ng kanilang mga magulang ang tunay na Asai sa nayon, natakot ang mga naiwan na baka umalis din si Yuro. Kaya gumawa sila ng peking Asai, dahil alam nilang hindi nito kayang iwan ang kanyang kapatid. Sa madaling salita, ang Asai na kasama niya ay isang kasinungalingan, nilikhang paraan para manatili siya roon, nang hindi kailanman kinukwestiyon ang kanyang realidad. Sa harap ng napakabigat na revelasyong yun, napagtanto ni Dara na ang pinakamatalinong gawin sa ngayon ay ang umatras muna. Sa sandaling yon, ayaw munang umalis ni Yuro. Halatang sinusubukan pa rin niyang i-proseso ang lahat ng katotohanang kakalaman lang niya. Pero iginiit ni Dara ang pag-alis, ipinaliwanag na hindi pa nila lubos na nauunawaan ang tunay na kapangyarihan ni Asa, at ang pananatili roon ay lalo lang maglalagay sa lahat sa panganib, lalo na sa mga taga-nayon. Sa huli, pumayag si Yuro na paalisan sila, pero may malinaw siyang kondisyon. Huwag na huwag nilang sasaktan ang mga sibilyan. At sa kasunduang yon, tuluyan na silang umalis sa lugar. Pagkatapos, tinanong ng isa pang babae si Asa kung bakit niya hinayaang makaalis si Yuro. Diretso itong sumagot, hindi niya kayang hayaang mamatay ang kapatid niya. Inamin din niyang masaya siyang nalaman na buhay pa ito. Dagdag pa ni Gabi, hindi raw nagpipigil si Yuro sa laban, kitang-kita ang sobrang husay at eksaktong galaw nito sa bawat atake. Hindi na napigilan ni Asa ang emosyon niya at tuluyang napaiyak. Dala ng matinding ginhawa at emosyon nang malaman niyang nakasurvive si Yuro hanggang ngayon. Sa mismong sandaling yon, nagsimulang mag-recover ang barrier sa paligid nila. Na-realize ng lahat na kailangan na nilang bumaba agad ng bundok bago pa tuluyang magsara ang lahat. Lumipat ang eksena sa mga ordinaryong tao na nakakita ng mga helicopter sa lugar. Nagtataka sila kung ano ang nangyayari, lalo na't may mga balita tungkol sa mga taong bigla na lang nawawala. Sa gitna ng usapan, may lumutang na lumang alamat na ang mga pumapasok daw sa nayon na iyon ay dinadala sa ibang mundo, at hindi na kailanman nakakabalik. Biglang umihip ang malakas na hangin, at sa gitna nito, sumulpot si Yuro habang tumatakbo. Tinanong niya kung maaari pa ba siyang bumalik, pero sinabi ni Dara na hindi na yun magandang ideya. Ngayong natuklasan na ang lokasyon niya, alam na ng lahat kung saan siya hahanapin, at kaya na rin nilang lampasan ang barrier. At higit sa lahat, hindi ang nayon ang tunay na target, kundi si Yuro mismo. Dahil dito, napagtanto ni Yuro ang lumalaking panganib. Pinili niyang huwag nang bumalik at sa halip ay magtago sa lower world, para hindi siya madaling matagpuan. Sa pagtakas nila, nakasalubong nila ang isang babae na nagpakilalang si Hana. Diretso niyang sinabi na isa siyang vassal, at halatang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Tinanong ni Dara kung may sugay ba sa paligid, at sinagot niyang wala. Hindi nagtagal, may nakita si Yuro na bagay na ngayon lang niya nakita, isang sasakyan. Agad siyang nalito at nagduda kung talagang papasok siya sa kakaibang bagay na yon, dahil hindi niya maintindihan kung paano ito gumagana o kung ligtas ba ito. Nagkaroon pa ng bahagyang nakakatawang sandali sa gitna ng tensyon. Ipinaliwanag sa kanya na ang bagay na yon ay tinatawag na kotse, isang sasakyang gawa sa bakal at iba pang materyales. Pero kahit simpleng paliwanag lang, hindi pa rin agad naintindihan ni Yuro. Tinitigan niya ito ng mabuti, iniisip pa kung may kabayo ba sa loob nito. Sa huli, kahit may pag-aalinlangan,
tinanggap niya na lang, napagtanto niyang ibang-iba talaga ang mundong ito sa nakasanayan niya. Lumipat muli ang eksena sa dalawang babae. Habang naghihintay, nagsimulang kabahan ang mga ito. Ang pagka-delay ng isang kasama ay nagdulot ng pagdududa. Hindi nagtagal, dumating na rin ang lalaking hinihintay nila at humingi ng paumanhin sa pagkakaantala. Tinanggap siya ni Sue ng normal, pero agad napunta ang usapan sa kondisyon ng mga sugatan. May isa sa kanila na may pana pa ring nakabaon sa balikat, na ikinabahala ng grupo. Pero tila sanay na siya sa ganitong sitwasyon, kaya binaliwala lang niya ang sakit. Bumalik ang usapan sa pangunahing paksa, ang kapatid na nakatakas. Ang kumpirmasyon na buhay siya ay nagdala ng ginhawa, pero kasabay nito ay maraming tanong. Bantay ang lahat ng ruta, kaya mahirap ipaliwanag kung paano siya nakatakas. Naglabas sila ng mga posibilidad, baka may ibang daan, o baka nagtatago pa rin siya sa bundok. Lalong tumaas ang tensyon nang banggitin ang posibleng may kagagawa ng lahat, ang Cage Family, isang mapanganib na grupo na may mahalagang impormasyon tungkol sa kanila. Dahil dito, mas naging kritikal ang sitwasyon. Samantala, sa ibang lugar, mag-isang nagpapatuloy si Euro. Wala siyang ipinapakitang takot, at itinuturing lang niyang istorbo ang ideya na may mga sundalong humahabol sa kanya. Bigla siyang napahinto nang maramdaman ng isang kakaibang presensya. Di nagtagal, lumitaw ang isang sinaunang nilalang. Sinabi nitong hindi ito kalaban, at tila interesado ito kay Euro, lalo na dahil bata pa siya. Kasabay nito, pinag-uusapan ng kanyang mga kaalyado ang sitwasyon. Ipinaliwanag nilang may iba't ibang uri ng nilalang sa mundong yun, mga Diyos at yokai. May ilan na nakikisama sa mga tao, pero mayroon ding napakapanganib, na kayang talikuran kahit ang sarili nilang amo. Samantala, napagdesisyonan ng grupo na ang kapatid ni Asa ay isang seryosong banta, dahil sa eksakto at nakamamatay nitong paraan ng pakikipaglaban. Sinisi ni Asa ang sarili niya sa pagtakas ni Euro, pero agad siyang pinakalma ng iba. Ngunit bago pa nila mapalalim ang usapan, nagsimulang gumuho ang paligid. Na nagpilit sa kanilang tumakas agad. Samantala, si Euro ay patuloy na naglalakbay mag-isa, hinaharap ang hirap ng bagong mundong ito. Sa gitna ng lahat, may kakaiba siyang nararamdaman, isang pag-asa. Isang pakiramdam na tila malapit na niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon, at maabot ang mas mataas pang antas ng kapangyarihan. Huminto sila sa isang lugar malapit sa mall kung saan binilhan ni Hana si Euro ng damit at pagkain dahil halatang pang-probinsya ang suot niya at baka mapansin siya, kaya kailangan niyang magpalit. Habang tinitingnan ni Euro ang mga damit, halatang bago sa kanya ang lahat ng to. Maya-maya, dumating si Dira na nakapagpalit na rin, ikinwento pa niya na dito, normal lang magsuot ng sandals, na ikinagulat ni Euro dahil sa village nila. Sobrang primitive ng mga gamit. Lalong namangha si Euro nang makita niyang rice balls ang pagkain para sa kanya, luxury na yun kaya sobrang saya niya habang kumakain. Habang kumakain, napaisip siya kung nakatikim na rin ba ng ganitong pagkain si Asa. Samantala, sina left at right ay nakaupo pa rin sa ibabaw ng sasakyan at tinatanong kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Dira na isa itong normal na rest stop kung saan humihinto ang mga tao para kumain at magpahinga. Namangha sina left at right sa paliwanag. At kahit inaya sila ni Dira na pumasok, tumanggi sila dahil gusto nilang bantayan si Euro. Inalok din sila ni Hana ng pagkain, pero tumanggi sila at sinabing mas gugustuhin nilang bantayan ang kanilang master. Kaya pumasok na lang sina Hana at Dira para kumain. Sa loob ng mall, pinag-usapan ni Hana at Dira si Euro. Binanggit ni Dira na noong nalaman ni Euro na hindi niya tunay na kapatid ang babaeng nasa kulungan, halos masiraan ito ng bait, kaya mas mabuting huwag na munang pag-usapan yun dahil bata pa siya. Sinabi naman ni Hana na hindi niya alam ang gagawin pero mabuti si Dira, kahit hindi siya mahilig sa bata. Tinanong niya kung ano ang susunod nilang plano. Iminungkahi niya na dalhin si Euro sa tirahan ni Dira, pero tumanggi si Dira dahil kilala na ang mukha at pangalan niya, delikado na bumalik doon. Napansin ni Hana na wala nang matitirhan si Dira pero kasama pa niya ang isang bata, kaya sinagot siya ni Dira na problema rin niya yun bilang isang demon retainer mula sa Hagashi Village, responsibilidad nilang tumulong. Pumayag si Hana na gawin ang makakaya niya, pero biglang nagbiro si Dira na magpakasal na lang sila. Agad itong ikinagalit ni Hana at pinakita pa ang knuckles niya na parang singsing. Sabay sigaw kung bakit niya kailangang magpakasal sa kanya.
Sinubukan siyang pakalmayan ni Dira at ipinaliwanag na hindi yun para sa kanya kundi para makapag-blend sila sa society at maprotektahan si Yoro dahil mabilis kumalat ang chismis sa city. Ayaw pa rin ni Hana at sinabi niyang pwede naman silang maging roommates, pero ipinaliwanag ni Dira na mas madaling mag-rent kung magpapanggap silang pamilya dahil mas pinagkakatiwalaan iyon ng mga tao. Nag-isip si Hana ng ibang setup, siya ang ate ni Yoro at si Dira ang single father na iniwan ng asawa. Pero sinabi ni Dira na kahit anong gawin nila, may chismis pa rin. Kaya nagbiro siya ulit na pwede nilang sabihing anak niya si Yoro at nagpakasal siya sa mas batang babae. Lalo lang nainis si Hana at tinanggihan ang ideya, sinabing kung magpapakasal man siya, doon na lang sa idol niyang si Jason Statham. Samantala, sa labas, iniimbestigahan ni Wright ang sasakyan at nagtataka kung paano nagkakaroon ng kabayo sa loob nito, habang si Left naman ay humahanga sa modernong teknolohiya. Lumabas si Yoro na naka-shirt na at humingi ng tawad kina Left at Right dahil naubos niya ang pagkain. Sabay tanong kung gusto ba nilang kumain. Sinabi ni Right na napakabait ng bago nilang master, pero ipinaliwanag ni Left na hindi sila kumakain ng pagkain ng tao. Tinanong ni Yoro kung paano niya sila tatawagin, at sinabi ni Right na pwede siyang magbigay ng bagong pangalan. Kaya pinangalanan niya silang Lord Right at Lord Left, pero pinigilan siya ni Wright at sinabing huwag masyadong formal. Sa huli, tinawag na lang niya silang Left at Right at agad nagtanong tungkol sa kanyang kapatid. Ikinwento ni Wright na 400 taon na silang nakabantay sa gate ng village bilang mga estatwa, kaya wala silang alam sa loob kundi ang pagpasok at paglabas ng mga tao. Narinig lang nila na may ipinanganak na kambal, si Yoro at si Asa. Nakita nila si Yoro noong bata pa ito at minsan pang sinasama ng kanyang ama sa pangangaso. Nakinumpirma ni Yoro bilang bahagi ng kanyang alaala. Ngunit bihira nilang makita ang kapatid nito kaya inakala nilang namatay ito. 10 taon na ang nakalipas, nakita nilang tumakas ang mga magulang ni Yoro dala ang isang sanggol na babae, malamang si Asa. Nalaman nilang konektado ito kay Yoro dahil pareho ang amoy ng dugo nila. Napagtanto ni Yoro na posibleng lumaki si Asa at siya ang umatake sa village, at naisip niyang iniwan siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ibig sabihin, alam ni Asa kung nasaan ang kanilang mga magulang. Pagbalik ni Dira at Hana, sinabi ni Hana na sila na ang magiging guardians ni Yoro. Nagpatuloy sila sa biyahe at inalok ni Dira si Yoro na gumamit ng banyo, pero sinabi nitong nagawa na niya sa labas, na ikinainis ni Hana. Pinagbawalan din niya sina Yoro na umupo sa ibabaw ng sasakyan dahil baka may makakita, pero ipinaliwanag na hindi nakikita ng normal na tao ang mga demonyo, tanging demon builders o mga may espesyal na kakayahan lang ang nakakakita sa kanila. Habang nagbibiyahe, nagtanong si Yoro tungkol sa Kagamori clan at kung may demon builders ba roon. Sinabi ni Dira na meron, at sila pa nga ang pangunahing problema dahil dating bahagi sila ng Higashi Village na humiwalay at nagtatag ng sarili nilang network sa labas. Nabanggit din niya ang isang rumor na may kasamang isa sa kambal ang clan, malamang si Asa. Samantala, ipinakita ang isang eksena kung saan may babaeng tinutugis sa loob ng building. Habang tumatakbo siya, may lalaking may hawak na kutsilyo na sumusunod at sinabing kailangan siyang lapitan para mapatay. Biglang nag-transform ang babae sa isang halimaw, at kalaunan ay ipinakitang si Jin ang nasa likod nito, siya ang nagpadala ng demonyo para protektahan ang babae, at tuluyang kinain ng halimaw ang stalker. Pagkatapos, bumalik ang eksena kina Dira, Hana, at Yoro kung saan ipinaliwanag nila ang kanilang background bilang demon retainers mula pa sa kanilang mga ninuno. At kung paano inutusan sila ng kanilang lola na protektahan ang village at ang kambal. Sa huli, ipinaliwanag nila kay Yoro ang lihim ng kambal, kapag may ipinanganak na lalaki at babaeng kambal sa silangan, nagkakaroon ng balanse ang araw at gabi at maaaring mahati ang mundo, na noon ay nagdulot ng malalaking digmaan. Naisip ni Yoro na parang isinumpa silang mga bata na magdadala ng kapahamakan. Pero itinaman ni Wright na hindi sila ang may kasalanan kundi ang mga taong gustong gamitin ang kanilang kapangyarihan. Ipinaliwanag din ang konsepto ng break at seal. Ang break ay kayang piliting buksan ang kahit anong bagay, habang ang seal naman ay kayang magsara ng kahit anong lakas. Kapag nagsalpukan ang dalawa, nagkakaroon ng paradox, at wala pang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung parehong makuha ng iisang tao ang dalawang kapangyarihan. Sa huli, napag-usapan din nila ang barrier ng village at ang komplikadong ruta papasok dito.
na natuklasan umano ng ina ni Yoru mula sa mundo sa labas. Dito, nalaman natin na nakarating din pala ang nanay ni Yoru sa village noon. Pagkatapos, pumasok tayo sa isang flashback kung saan makikita si Yoru noong bata pa, kasama ang kanyang ina. Ikinwento ng kanyang mom na sa mundong pinanggalingan niya, ang pangalang Yoru ay nangangahulugang knight. Sinabi rin niya na kung nasa mundong yun sila, baka naisama niya si Yoru, ang ama nito, at ang kapatid niya roon. Pagkatapos ng sandaling yun, nagpatuloy na ulit ang kwento. Umaga na, at makikita si Yoru na unti-unting natututo ng mga bagong bagay sa modernong mundo. Paglabas niya, pinatay pa niya ang ilaw at proud na proud siya sa sarili niya dahil natutunan na niyang gumamit ng banyo sa mundong ito. Habang naglalakad, manghang-mangha si Yoru sa paligid, lalo na sa katotohanang hindi na kailangang umigib ng tubig mula sa balon. Sina left at right naman ay parehong namamangha rin, lalo na sa dami ng ilaw sa gabi at sa laki ng mga gusali na tinatawag pa nilang castles. Itinaman ni Yoru na hindi iyon mga kastilyo kundi mga bahay kung saan libu-libong tao ang nakatira. Napunta ang usapan sa kabisera ng bansa, kung saan sinasabing may milyon-milyong tao, at nagulat sila dahil kahit hindi pa iyon ang capital, sobrang dami na agad ng tao. At doon napaisip si Yoru. Alam niyang mababait sina Dira at Hana, pero hindi niya maiwasang magduda, paano kung may koneksyon sila sa nangyari sa kanyang kapatid o sa pagtatago nito ng mga taga-village. Dahil doon, hindi niya kayang magtiwala ng buo sa kanila, at lalo na sa babaeng nagpakilalang kapatid niya. Gusto niyang makaharap mismo si Asa para malaman ang totoo at itanong kung nasaan ang kanilang mga magulang. Nangako siyang hahanapin si Asa, at hihingi siya ng tulong kina Left at Right. Kahit nagbibiro si Right, ramdam naman nilang dalawa ang bigat ng nararamdaman ng kanilang master at nananatili silang tapat sa kanya. Pagbalik nila kina Dira, ibinalita nito na nakahanap na si Hana ng matitirhan nila kaya hindi na sila mananatili sa sasakyan. Napansin ni Yoru ang hawak ni Dira at tinanong kung ano yun, dahil lagi niya itong ginagamit. Nahirapan si Dira ipaliwanag kung ano ang cellphone, kaya sinabi na lang niyang ginagamit ito para magpadala ng mensahe, parang smoke signals o sulat sa village, pero mas mabilis at pwede ring boses. Kunwari ay naintindihan naman ng tatlo, kahit halatang nalilito pa rin sila. At dyan nagtatapos ang recap. Kung nagustuhan mo, i-like at i-share para mas marami pang makapanood. Mag-subscribe para sa mas mabilis at solid na anime recaps, at i-comment kung anong susunod mong gustong makita. I-on mo na rin ang notifications para lagi kang updated. Hanggang sa next video.